Maligayang pagbati kay Suyaw. Nagwagi bilang Best Actress sa ika-negatibo, 21 Golden Taurus Awards. Sue, ang bagong pelikula ko ay bagay na bagay sa inyo. Sa script ng harem, Ang bida ay isang bihasang malalaro sa harem. Nakakuha ng pabor ng inang Rina dahil sa madaling magbuntis. Nagtago sa tabi ng bida. Umakyat sa rurok ng buhay sa pamamagitan ng pag-anak at paligsahan sa harem. grabe naman ang drama. Gusto na gusto ko yan. Buti na lang script lang, tulad ko walang malay. Kung totoong paligsahan sa harem, siguradong talo ako. Nasaan na si Sue? Bigla na lang nawala. Nagkamali po ako. Hindi na po ako uli. Nagbigay ng impormasyon kay Concubine Gi. Hinayaan siyang kunin ang emperador. Naantala ang pagmamahal ng kamahalan sa inyo. Hindi naman, napunta ako sa... Script ng harem, isang kailangan nabasa ko. Alam mo lang ang bida ay isang bagsing factor ng mga sa pamamagitan ng pagkakawan. Wala na akong alam pa. Patawarin kita ngayon kapag may susunod, hindi kita papatawarin. Umalis ka na. Salamat po kamahalan. Kamahalan, pinatawad niyo lang sila. Kung patuloy na ganyan, paano kayo aakyat? Anong maganda sa mga babaeng nag-aaway? Wala akong interes sa mga walang kwentang paligsahan sa harem. Ang mahalaga, sa ilalim ng mabagsik na emperador na ito, ay mabuhay. Alam kong peke ang birthmark. Isinulat ni Director Zhang, script ng bida sa paligsahan sa harem. Paano magiging pangit ang bida? Pero sa ganda kong ito. Sa harem, siguradong panalo ako. Kamahalan, hindi na kayo dapat magpabaya. Anong takot? Dati, sikat na artista ako. Sa panahong ito, hindi ako papayagang apihin. Artista, ano yun? Malalaman mo rin. O shucks, okay, alam mo ba sa palasyo? Kung may lugar para magsaya, parang pampalipas oras. Kamahalan, may Yunshaw Music Hall sa palasyo. Para sa emperador at mga consort para makinig ng musika. Sige, para masakop ang entertainment sa palasyo. Simulan natin sa Yunshaw Music Hall. Orkestra ng palasyo ito. Ang ganda ng disenyo, sobrang ganda. Mukhang hindi lang mabagsik ang emperador, wala ring taste. Sino ka? Nagkaslo kang pumasok sa Yunshaw Music Hall. Ang ganda, sa modernong panahon, siguradong sikat. Ang ganda pala ng ganitong klaseng babae sa mundo. Pogi, gusto mo bang sumama sa akin sa negosyo? Pag kumita na tayo, dadalhin kita sa mga masasarap na pagkain. Hawak ng kaliwang kamay ang chicken leg. Hawak ng kanang kamay ang dognet. Mula kayon, maranasan mo kung ano ang tunay na rurok ng buhay. Ako, sasama sa iyo sa negosyo. Nakikita kong may hawak kang plauta. Malamang, ikaw ay musikero din sa palasyo, di ba? Makinig ka sa akin. Ang emperador na ito ay hindi lang malupit, nang aabuso pa ng mga manggagawa. Hindi mataas ang sahod. Pero, huwag kang mag-alala. Pagkatapos kitang sanayin, bawat buwan ay kikita ka ng 50 tael ng pilak. Madali lang iyon. Mukhang hindi niya ako nakilala. Mas mabuti pang ipatuloy ko ang pagiging guardiya at makisama sa kanya. Para malaman ko talaga ang gusto niya. O talaga? Paano mo ako palalakasin? Gagawa ako ng espesyal na plano para sa pag-develop ng isang star idol para sa iyo. Una, hubarin mo ang iyong damit. Ikaw ay isang babae. Paano ka makakapagpahubad sa isang lalaki? Pag sinabi ko hubarin mo, sa showbiz, anong klaseng lalaki ba ang hindi ko pa nakita? Pero, ang gandang lalaki tulad mo, hindi ko pa talaga nakita. Gusto kong tingnan ang iyong katawan kung angkop ba para maging idol. Sa plano ko, mahalaga ang itsura at katawan. Ang biceps na ito. Ang abs na ito. Tunay na red bean grows in the south. Ancient times produce male models. Ang iyong ilong. Nakakalito ang gandang lalaki. Ito ay para sa iyo. Kunin ko na ang bayad. Pogi, hanggang sa muli. Liu Sui. Sa liwanag ng araw at kalinawan ng langit, ang emperador na laging matino sa pamamahala at hindi malapit sa babae, ay na-misunderstood at na-sexual haras na lang. Tingnan mo kung ano ang kanta na ito. Oh, Ikaw ang aking maliit na mansanas. Paano kita mahalin ay hindi sapat.
Mahal na emperador, iyon ay pagpapakita ng pag-ibig ng babae sa inyo. Tingnan mo ang lyrics, napakadirekta at masithi. Makikita na ang babae na ito ay lubos na umiibig sa inyo at nahuhumaling sa pag-ibig. Bagaman ang kanyang pag-ugali ay medyo bastos at matapang. Medyo may mata naman siya. Liu Sui, agad na alamin mo ang pagkakakilanlan ng babaeng iyon. Ano, si Yao Garen ay nangahas pang manakit sa iyo. Opo, mahal na Rina, tingnan mo ang sinaktan sa akin. Mahal na rin Naki, ngayon ay nangahas siyang manakit kay Chao Xinzi. Sa hinaharap ay nangahas na rin manakit sa inyo. Isang pangit na babae. Nangahas na mang-api sa akin. Kung hindi lang dahil sa pagtingin ng inang Rina sa kanyang madaling magalang tao para makapagbigay ng mas maraming supling sa emperador. Kaya paulit-ulit siyang naghahanap ng dahilan para mapasilbihan siya ng emperador. Kahit na napigilan ko naman ng malaman ko, ngunit siya ang pinakamalaking banta sa akin sa palasyo. Kung hindi siya mamamatay, paano ako makakapanatag? Huwag mag-alala, mahal na Rina, ako na ang magdadala ng mga tao upang parusahan ng husto ang munting iyon para sa iyo, para malaman niya ang kanyang lugar. Anak ko, hindi ka sasali sa pagpili ng mga kababaihan. Hindi mo tatanggapin ang paglilingkod ng mga konsorte. Gusto mo bang mawala ang lahi ng ating mahalika? Kung magkapatuloy ka ng ganyan, wala na akong mukhang ihaharap sa mga ninuno natin. Ina, abala ang iyong anak sa mga gawain ng Estado. At walang interes sa pag-ibig. Hindi ko pakialam, anuman ang mangyari ngayon. Dapat kang sumama sa akin para makita ang mahal na Yao. Huwag nang maghanap ng ibang dahilan. Isang himig para sa isang jade pendant, hindi lugi. Ngunit mukhang tunay naman ang pendant na ito. Maaaring mabenta ito ng malaki. Mahal na Ginoo, may masama. Dumating si Inang Rong mula sa tabi ni Consorte Ki. Ano? Ang katotohanan wala akong marka sa mukha ay hindi pa dapat may lantad. Bilis, kailangan kong mag-ayos muna. Mahal na Yao, ang pangit ng mukha mo, nakakasagabal sa paningin. Narito kami ngayon para sa mga taong nasiraan ng paningin sa palasyo dahil sa iyo, upang bigyan ka ng leksyon. Ako man ay itinalaga bilang mahal ng inang Reyna. Paano ninyo ako mapang-api ng basta-basta? Ikaw pang pangit na ito ay nangahas pang sumagot. Nagkamali lang ng sandali ang inang Rina, kaya kanya itinalaga. Akala mo talaga importante ka na. Totoo, ikaw pang pangit na ito ay nangahas pang maging bastos sa palasyo. Si Consorte Ki ang tunay na kahali-halina. Hindi mo karapat dapat magsuklay ng buhok niya. Nangangahas kayong magsalita ng ganyan. Hindi ba kayo takot na magreklamo ako sa emperador? Akala mo ba makikinig sa iyo ang emperador? Ilang taon na, ganyan pa rin ang paraan mo. Ngayon, narito kami para ipaalam sa iyo kung sino ang tunay na Panginoon sa palasyong ito. Kunin mo ang bola, kunin mo. Sasapakin kita noong elementarya pa ako. Nakita ko na ito sa telebisyon. Ikaw na babae, maghintay ka. Balang araw ang aming mahal na Rina ay palalayasin ka sa palasyo. Kayong dalawang taang pagong na ipinanganak, nangahas pa kayong magmura sa akin. Mga tao, Ano ang gusto ninyo? Bitiwan ninyo kami. ngayon ay ipakikita ko sa inyo kung ano ang tunay na. Yaksha. Ano? Huwag kang magtampo. Ang mukha mo'y parang gulay na tuyot na. At ikaw, ang bibig mo'y parang nakasabit na bote ng langis. Narito ang emperador. Magulo sa loob, tiyak na ang suyaw ay hindi mabait. Inang Reyna, kayo po muna. Ano ang nangyari? Inang Reyna, kayo po ang maghusga sa akin. Bigla silang pumasok sa aking Lingsu Pavilion. At naglagay ng napakapangit na makeup para mang-asar sa akin. Gusto pa nilang saktan ako. Inang Reyna, mahina lamang akong babae. Hindi ko sila malabanan kaya hinayaan ko na lang. Inang Reyna, napakasakit po sa puso. Ikaw. Paligsahan lang sa palasyo, hindi ako matatalo sa inyo. Mga alipin, dalhin ninyo sila at patayin ng mga pamalo. Huwag po, ipagpaumanhin ninyo kami. Inang Reyna, kung hindi kayo dumating agad, hindi ko alam kung ano pa ang gagawin nila sa akin. Kayo po ang aking tagapagligtas. Araw-araw akong magdarasal para sa inyo. Naway magkaroon kayo ng mahabang buhay at laging bata. Bagama hindi maganda ang mukha mo, ang ganda ng bibig mo. Hindi kailangan ang dasal kung talagang may puso ka. Magkaanak ka na agad ng apo para sa akin. Apo, Ang liit ng baywang at ang laki ng puwit. Tiyak na magkakaanak na matabang lalaki. Kunin ninyo ang emperador sa labas. Opo. Huwag nang patagalin, ngayong gabi ay si Noble Consort Yao ang maglilingkod. huwag po.
Ako'y isang modernong babae. Paano ako mag-aasawa para lang manalo sa palasyo? Gusto kong makita. Kung sino talaga ang suyaw. Bakit kayo nagtitiwala sa kanya, ina? Inang Reyna, kayo po ang maghusga sa akin. Nakakasira ng paningin at pakitang tao lang. Tumakas na naman ang batang iyon. Huwag kang mag-alala, Yawer. Bilang ina mo, hahanapin ko siya at papayagin. Ang matabang batang lalaki, kailangan ko. Ang emperador hanggang ngayon ay wala pa ring paboritong konsorte. Baka may sakit. Ayokong magkaanak sa kanya. Kailangan kong mag-isip ng paraan para matanggal ang titulong noble consort Yao. Hari, isang piyesa lamang na musika ito. Bakit parang nahulog ka sa pag-ibig? Naghanap na ako sa buong Yunxiao Music House. Ngunit hindi kita mahanap. Sino ka talaga? Amo, paano kung may makakita sa atin? Gabi na, imposibleng may tao. Bakit ka nandito? Hating gabi, gusto mo bang malaman ng lahat na ikaw at ako? Nakasama mo ang isang lalaki. Paano na ang reputasyon mo? Gwapo at maalaga, gusto ko yan. Pogi, kailangan kita ngayon. Concubine Ki, nakita ko mismo si Noble Yao. Napapunta sa Yunxiao Music House ng hating gabi. Sa wakas nahuli ko siya. Isang konkubina. Nakikita ng palihim sa isang musikero, nagkakagulo sa harem. Sa pagkakataong ito, siguradong, hindi na siya makakabangon. Kailangan kita talaga. Kailangan ko ang isang malakas na tulad mo para tumulong sa trabaho. Isama mo ang mga kapagwardya mo. Hanapin niyo ako ng ilang piraso ng kahoy. May malaking gagawin ako. Ikaw ang gusto ko. Tama, ikaw nga. Maganda ang tindig, matalino at napakagwapo. Parang si Panan, minamahal ng lahat kahit ang mga bulaklak at sasakyan ay nahumaling. Ang gwapong lalaking iyon. Ang paghahanap ng ilang piraso ng kahoy ay madali lang siguro, di ba? Siyempre naman. Kung ganito kalalim ang paghanga ng babaeng ito sa akin, tutulungan ko ulit siya. Ang sikolohiya ng mga gwapo ay parang sikolohiya ng bata. Tama ang sinabi ng master. Ang galing talaga ng amo ko. Ang hari pala ay isang taong nahuhumaling sa pag-ibig. Bigyan mo ako ng tubig. CJ, Di mo ba nakikita na abala ang mga kamay ko? Kainumin mo ako. Parang sinusubukan niya ang hari. Paang sinusubukan niya ang isang hayop. Ang pawis, baka pumasok sa bibig. kapag seryoso ang babaeng ito, may kakaibang ganda siya. Talk. Ano ito? Hindi ko pa ito nakikita dati. Ito ang aking shortcut para kumita. Kapag mayroon ito, hihintayin ninyo sa Yunxiao Music House na kumita hanggang mangalay ang mga kamay. Ihiramin ko ang kanta ng nauna para kumita ng kaunti sa sinaunang panahon. Hindi siguro siya magagalit, di ba? Tinatanong mo kung gaano kalalim ang pag-ibig ko sa iyo. Mahal, Malalim ang pagmamahal niya sa akin. Dapat ako ang unang magpakita ng interes. Parang ako pa ang walang pakikiramdam. ano? Dahil tunay kang humahanga sa akin, sasabihin ko na ang totoo. Ako si, Yan ba? Hanapin pa. Ang lakas ng loob, pumasok sa Yunxiao Music House. Iyon ay parusang kamatayan. Kapag may sakuna, bawat isa'y tumatakbo na. hindi mo na ako alalahanin. Yung matinding pagmamahal mo sa akin kanina. Peke lang ba lahat? Darating na ako, mahal. Lele. Alam ko na. Sino ang nag-utos sa inyong pumunta ngayon? Nakagambala kayo sa mabuting gawain ng emperador. Emperador, hindi sana namin guguluhin. Pero inutusan kami ni Concubine, kinahulihin ang kabit. Sabi niya, sinasabing niloloko kayo. Ano? Mamaya na lang ako alis dito. Sino ba talagang kongkubina ang may ganitong kapal ng mukha? Hulihin niyo siya. Opo,
Ayon sa mga gwardiya, hinuhuli nila ang mga pumasok na walang pahintulot sa Yunshaw Music House. Si Aoki, maghiwalay tayo ng takbo. Ang mukha kong ito. Sa palasyo, walang pangalan o katayuan. Kahit mahuli at mamatay, walang makakaalam. Mas mabuti pang ibalik ang pagkatao ng pangit na babae. Kahit papaano, maaaring humingi ng proteksyon mula kay Empress Dowager. Concubine Ki, siya nga, nakita kong maliwanag ang suot niyang damit. Ang lakas ng loob, Noble Ladiao. Di ka luluhod. Mali ang hinala. Para pala sa pangit na babae akong ito. Kapag may kalaban, lalaban. Kapag may problema, lulutasin. Di ako naniniwalang kayang gawin ng mga maliliit na tauhang ito. Ang anuman sa akin. Suyaw, ang laki na iyong kapal ng mukha. Nangahas kang makyapit sa isang sigero at kulantangin ang harem. Ngayon, talagang hindi ka namin palalampasin. Sinabi ko na ang Empress ay nagsabi ko ng ebidensya ng musika. Kung wala, huwag kayong magdaldal ng walang basehan dito. Ikaw na mababang uri, nangangahas ka pang sumagot ng matigas. Pumasok na ang mga gwardiya ng emperador para maghalughog. Hindi magtatagal. Malalabas na ang iyong kabit. Asama mong pangit na babae, ilulubog sa kabaong ng baboy. Tulad mong walang hiya, ikinahihiya ng buong Maharlika. Maghintay ka na lang ng pagpapatay sa buong angkan. Tingnan mo ang hitsura mong manyakis. Pangit ang mukha, di pa mapakali sa paghahanap ng lalaki. Isang laway, talagang malang hiya. Hindi ko pwedeng idamay ang musikero. Kailangan kong mag-isip ng paraan para umatras, bigyan siya ng pagkakataong tumakas. Wala kayong ebidensya pero nangahas kayong akusahan ako. Akala niyo ba kayo ang hari sa loob ng palasyo? Ano ba naman kayo, mga santo? Mukha kang larawan ni Bijiasu. Sobrang abstract, hindi maintindihan, akala mo'y obra maestra ka. At ikaw, parang ikis ka, buong araw kung makipagtalo. Tigilan niyo na ang pag-aaway. Baka kayo pa ang maging hadlang at matanggal. Tingnan mo ang itsura mo. Mula sa malayo. Akala mo galing sa tapayan ng atsara. Maasim ang amoy, mahilig pa magulo. Akala ng iba, multo na ang lumang atsara. Ikaw. Ano na ikaw? Ako. Ano ako? Tingnan mo kung hindi kita. Kung nagkakandautal ka, umuwi ka na at magsanay. Huwag kang daladala ng mga alalay. Para istorbohin ang lola mo. Huwag po kayong mag-alala, mahal na hari, ang mga tauhan natin ay pinalibutan na ang Yunshaw Music House. Walang makakalabas kahit langaw sa pagkakataong ito. Mahuhuli na natin ang magsing irog na ito. Pinalibutan. Hala, yung babae. Baka mahuli rin bilang kasabwat sa pangangalo niya. Ngayon, ako mismo ang haharap sa kanya. Bakit niyo ako hinuhuli? Wala akong ginawang masama. Ang cute-cute mo, hanggang ngayon ayaw pang umamin. Dalhin ang pamalo. Hampasin siya hanggang sabihin niya kung nasaan ang lalaki. Sa pagkalkula, dapat nakalayas na ang musikero. Mahal na Rina, huwag niyo siyang patawarin, ang mga taong walang hiya tulad niya. Kahit mamatay ay hindi kawawa, kailangan niyang matuto. Sa palagay ko, hampasin muna ng 200 beses para magtanda. 200. Mahal na Rina, baka mamatay siya sa 200 hampas. Yun ang gusto natin. Hinuli niyo ako ng walang kalaban-laban, kasalanan ito. Kapag nalaman ng hari ang katotohanan, hindi niya kayo patatawarin. Ang hari, pag nalaman ng hari, giba-giba ka na. Bigyan mo ako ng pamalo, ako ang hahampas sa kanya para magbawi. Tigil. Nangahas kayong saktan siya. Ipapalibing ko kayong lahat, mga gago. Sino ang nagpahintulot sa inyong saktan siya? Gusto niyo bang mamatay? Kailan pa naging ganyan kabait ang inyong kamahalan kay Concubinyaw? Inyong kamahalan, huwag kayong padala sa kanyang kaakit-akit na mukha. Tumahimik ka. Ano man ang kanyang ginawa, wala kang karapatang magsalita. Inyong kamahalan, sinaktan ninyo ako. Inyong kamahalan, nakipagkagpo ang kaakit-akit na ito sa isang lalaki sa Yunshaw Music House. Kung hindi ninyo siya parurusahan, paano na ang dangal ng imperyo? Masyado na kayong pinababayaan. Simula ngayon, tanggalin ang katayuan ni Concubine Ki bilang isang consort at ibaba sa ranggong concubine. At parusahan sa pamamagitan ng pagsusulat ng sutra ng 1,000 beses. Ano? Ang iba ay ipapasok sa Cold Palace at hindi na kailanman muling lalabas. Makinig kayong lahat sa akin. Kung sino man ang muling makakagambala sa kanya, kahit kaunti, gagawin ko siyang mas gusto pang mamatay kaysa mabuhay. Inyong kamahalan, may problema. Inukulong nila si Concubinyaw bilang isang babaeng nangangalo niya. Ano? Kailangan kong magmadali at iligtas siya. Huli na ang aking pagdating, nagdusa ka ng matagal. Anak ko. Kung sinabi mo lang na napakahalaga sa iyo ni Concubinyaw, kahit kailangan kong maghanap ng mga tao para buhatin siya, ilalagay ko siya sa iyong kama. Concubinyaw. Paano siya naging siya? Mali ang aking iniligtas. Nasaan ka na ba talaga? Kung ganoon ka nagmamalasakit sa kanya, Inang Reyna.
Ibinibigay ko siya sa inyo. Ang bilis ng pagbabago ng kanyang pagugali. Pero, sa kanyang pagmamadali at pagkatanggol kay Concubinao kanina, mukhang mahalaga pa rin siya sa kanya. Malapit na akong magkaroon ng apo. Hindi ba't sinabi ko, hukayin ang Yunxiao Music House mula sa loob hanggang labas? At kailangan kong hanapin siya kahit kailangan kong maghukay ng malalim. Nasaan na siya? Inyong kamahalan, hinanap na ng aming mga tao ang Yunxiao Music House, mula itaas hanggang ibaba, ngunit wala kaming nakitang anuman. Ito lang ang natagpuan sa silid-tulugan. Magpatuloy sa paghahanap. Kung hindi niyo siya mahanap, huwag na kayong bumalik. Opo. Inyong kamahalan, nagising na kayo. Nabahala ako ng husto habang kayo ay walang malay. Paano ako nakauwi? Noong panahong iyon, dumaan ako sa butas ng aso para makauwi. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Ikaw talaga. Huwag mo akong saktan. Hindi sinasadya ni Xiao Kui na iwanan ka. Pero, ang pagdaraan sa butas ng aso ay hindi talaga angkop sa iyong katayuan. Sino ang nagsabing papaluin ka? Ang ibig kong sabihin, kung may ganito ulit, sabihin mo agad sa akin. Dumaan lang sa butas ng aso, anong kinatatakutan? Sige, naiintindihan na ni Xiao Kui. Nga pala, sabi nila ang emperador ang sumagip sa iyo. Pinarusahan din niya si Concubine Qi at iba pa. Tapos ipinawi ka ng inang Rina. Ipinawi ka niya. Iniligtas ako ng emperador. Kumalat na sa buong harem ang pagkatanggol ng emperador sa iyo. Ngayon, ayaw na nilang makipag-away sa atin. Wala na ring mang-abala sa iyo. Mukhang para mabuhay ng tahimik sa harem na ito. Kailangan ng posisyon at estado. 2 beses na akong inapi. Dahil sa pangalang ito ng konsorte ng emperador. Kung sakali sa hinaharap, mabuhay ako bilang isang musikero ng Yunxiao Music House. At magtagumpay, sino pa ang mang-aapi? Ang tunog ng plautang ito ay tiyak na maganda at makahulugan, may pararating ang aking pagmimiss sa kanya. Kapag narinig niya ito, baka magpakita siya. Ang tunog ng plauta ng emperador ay paang pahirap sa tainga. Kailan nag-alaga ng pato sa Imperial Garden? Ang ingay, napakasakit sa tainga. Siya, yon. Teka, tumigil ka na, pahinga naman ang tenga ko. Bakit ka nandito? Saan ka ba talaga pumunta? Ikaw, munting gwardiya. Baka makaabala pa ako sa emperador. Umalis na muna ako. Matagal na niya akong hindi nakita, siguradong miss na niya ako. Ibigay ko na lang sa kanya bilang regalo. Ang laki ng lamok. Pangalawang beses na, hindi pa rin niya ako hinahalikan. Ganito ang pagmamahal ko, tapos. Ayos na, may mahalagang bagay akong sasabihin. Ano? Hula ko, espesyal ang pagkatao mo. Ano? Una, ang jade pendant na ito halatang napakamahal. Paano magkakaroon ng ordinaryong tao? Pangalawa, nakakapasok ka sa Yunxiao Music House na walang hadlang. Tiyak may espesyal na pribilehiyo ka. At saka, ang pagtugtog mo ng plauta, parang kwak ng pato. Pero hindi ka naman pinapalo. Ikaw ay tiyak na. Nalaman na niya ang totoong pagkatao ko. Ikaw ay tiyak na. Ang punong ministro ng Yunxiao Music House. Kahit na ang pagtugtog mo ng plauta kanina. Hindi ko talaga kayang purihin, parang patulang. Pero naniniwala ako, tiyak na may taglay kang malalim na kakayahan. Ang husay ko sa pagtugtog ng plauta ay walang kapantay. Kilala yun sa buong Daxia. Pero ngayon, hindi maganda ang pakiramdam ko, kaya hindi ako nasa kondisyon. Kaya hindi ko naipakita ang tunay kong galing. Sige, naniniwala ako na may taglay kang malalim na kakayahan, pangunahing ministro. Kung ganoon, dahil magkaibigan naman tayo at may pagkakataon. Tulungan mo naman ako. Kung iwanan mo ang pagiging emperador, baka mas madali kang makalapit sa kanya. Huwag na, itatago ko na lang ang pagkatao ko. CJ, anong tulong? Gusto kong sumali sa Yunxiao Music House. Ang ganda ng mga mata niya. Bakit mo gustong pumasok sa Yunxiao Music House? Hindi niyo po alam, pangunahing ministro. Ako ay isang katulong sa palasyo, ang pangalan ko ay Ayu. Hindi niyo po alam kung gaano kahirap magtrabaho sa palasyo. Araw-araw, hindi naubos ang trabaho at kailangang maging maingat sa lahat ng oras.
Baka magalit ang mga amo. Pero mahilig na mahilig talaga ako sa pagkanta. Lalo na sa musika, sobrang interesado ako. Narinig ko na sa Yunshaw Music House. Puro mga taong tulad ninyo ang may talento, hinahangaan ko kayo. At iginagalang kayo. Kaya gusto kong pumasok sa Yunshaw Music House. Para makasama kayo araw-araw. Tingnan ninyo, ang bait-bait ko naman, hayaan ninyo akong subukan. Ang pagpasok sa Yunshaw Music House ay hindi madali. Kailangan mong sumailalim sa pagsusulit at mahirap yon. Marami ang natatakot dahil dito. Sigurado ka bang kaya mo? Huwag kayong mag-alala. Basta bigyan ninyo ako ng pagkakataon sa pagsusulit, tiyak na papasa ako. Galing ako sa ika-negatibo 21 siglo, isang multi-talented na bituin. Isang maliit na pagsusulit lang iyan, madali lang para sa akin. Sige, tulungan na kita. Si Suyao, bakit siya? Dahil tinitingala siya ng Rina Dowager, dahil sa sinasabing madaling magbuntis na katawan, nakakuha siya ng proteksyon ng emperador, at dahil sa kanya, naging geren lang ako. Hindi ko matanggap ito. Kalmahan muna ninyo, Binibini. May mensahe mula sa mga tauhan ng emperador. Sinabi na dahil sa kapatid ninyo. Si General Shenshan, kaibigan ng konstitusyon, kaya naging geren lang ang parusa sa inyo. Kung hindi, baka ipinatapon na kayo sa malamig na palasyo, at hindi na kayo makakalabas. Hindi ako pwedeng umupo at maghintay lang. Kailangan kong mag-isip ng paan para makabawi. Pag-ulat, Binibini. Ibig sa ina, si Xiaoyuan, ay humiling makita ka. Narito na si Shanshan. Pabilisin mo siyang pumasok. Opo. Narito ako ngayon para sa pagpili ng Yunshaw Music House. Ang punong musikero ng palasyong Yunshaw Music House. Iyan ang pangarap na posisyon na maraming dalagang may talento. Huwag kang mag-alala kapatid. Kahit na ang ate mo ngayon ay hindi makatanggap ng pagmamahal ng emperador, may mga koneksyon pa rin ako sa loob ng palasyo. Titiyakin kong makakapasok ka. Salamat ate. Napakabuti mo sa akin at sisikapin ko rin. Mag-isip ng paraan upang matulungan kang mabawi ang pagmamahal ng emperador. Upang tayo ay muling magtagumpay. Maghintay ka Suyao, hindi kita palalampasin. Ang kamay na ito ay inalagaan ko ng dekalidad na kabyar. Mask sa loob ng isang buwan. Sa modernong panahon, kayang-kaya kong maging endorser ng hand cream. Sa pagpili, magdadagdag ito sa aking sayaw. At tatalunin ang lahat. Ingnan mo po ang magarang damit na ito. Hirap kong hanapin. Gaganda ka talaga kapag isinuot mo ito. Maganda, maganda. Ngunit, maaari pa itong maging mas maganda. Ano po ang ginagawa ninyo? Sa iyong katayuan ngayon, napakahirap makakuha ng ganyang magarang damit. Bakit mo pinutol agad? Ito ay pagbabago, malapit na ang pagpili. Kung hindi ako gagawa ng bago, paano ako magiging kapansin-pansin? Sa pagpili, paano ako mananalo? Mukhang mataas ang katayuan ng mga musikero sa panahong ito. Ang sigla nito ay halos katulad ng modernong talent show. Agalang-galang na yaw. Nahayag ang pagkakakilanlan, hindi dapat. Hindi niya nakita ang itsura kong ito. Si kagalang-galang na yaw ang pinakamalaking kaaway ko sa palasyo. Shanshan, kung makakapasok ka sa Yunshaw Music House at manatili sa palasyo, tulungan mo akong patayin siya. Huwag siyang pabayaan. Huwag kang mag-alala ate, naalala ko. Diyos ko, ang dalawang tangang ito. Nagsasalita ng masama sa harapan ko, ganyan ang utak nila. Paano pa nila naisipang magplano? Narito na ang emperador. Pagpugay sa emperador. Ang emperador ay marangal, hindi kayo dapat magwalang galang. Yumuko kayo agad. Talagang isang diktador, di man lang makatingin. Akala mo kung sino, napakagwapong lalaki sa buong mundo. Bagamat iyak si Ayu na makakapasok. Mahirap ang seleksyon sa Yunshaw Music House. Pa sa batas na pagpili, haharap ang emperador sa ibang direksyon. Pakinggan lang ang mga kandidato. Ako naman ang magbabantay sa paligsahan para sa emperador. Wow, ang misteryoso ng laro. Ancient Chinese version ng voice pala. Yunshaw Music House Selection, 2 round. Round 1, Basic Talent Show, simula na. Anak ni Minister of Rights, si Binibining Lin Wanru.
Eliminado. Anak ni Minister of Revenue, si Binibining Sonyakin. Bagsak. Assistant Minister of Dali Temple, si Wang Ershu. Sunod, Imperial Guards Hangsan. Eliminado. Maid Ayuy, ikaw na. Ngayon ang araw ng debut ni Suyaw ay mali. Ang debut ni Ayu sa dakilang Xia Dynasty. Sandali, wala siyang karapatang mag-perform. Bakit wala akong karapatan? Tignan mo ang sarili mo, ano ba ang estado mo? Ang mga may karapatang sumali sa pagsusulit ay mga anak ng mayayamang pamilya. Isa ka lang na maid, nakapasok ka ng basta-basta. Gusto mo pang makapasok sa Yunxiao Music House? Pangarap lang yan. Mukha siyang kamukha ni Consort Yao, yung pangit. Pero aling palasyo ang may maid na Ayu? Di basta-basta makakapasok sa Yunxiao Music House. Kapag nakapasok, iginalang ng buong bansa ang musikero. May pagkakataon pang maging lead musician. Napakadakilang kaangalan. Maid ka lang, makikipagkumpetensya ka. Maid ka lang, makikipag-agawan sa amin. Wala kang alam sa sarili mong kakayahan. Anong kaya mong gawin, isang maliit na maid? Baka nga, wala kang alam sa basic music theory. Kalokohan. Di ko sinabing may diskriminasyon. Sa seleksyon ng Yunxiao Music House. Parang pala kang may balahibo. Di alam kung ibon o hayop. Maid lang, ano naman? Di ba pwedeng mag-perform ang maid? Sabihin ko sa inyo, pantay-pantay ang lahat sa talent. Huwag kayong mangmata. Ikaw, wala kang modo sa pagsasalita. Bastos mo akong sinabihan. Gusto mong ipaalis kita. Sa paligsahan ngayon din. Parang di mo makita sa internet, ikaw ang aso. Talagang mas magaling ka lang. Nagagalit ka na. Kung takot kang makipagkumpetensya, umalis ka na. Huwag mo akong istorbohin sa pag-level up at paglalaro. Tama na ang pag-aaway. Kung hindi, tanggalin ko kayo sa kompetisyon. Sige, tuloy ang palabas. Pamilyar ang boses na iyon. Pero sige, ang mahalaga ay ang pagsusulit. Babaeng Ayu, lumapit ka at magsimula ka na. Ano to? Basurang damit lang ang dala mo. Ano ba ang balak niya? Pati yung sira-sirang kubo. Mga walang kwentang bagay. Ganito lang ang dala mo. Nakakatawa. Magpe-perform si Al ng Shiksayang Furen. Ang ganda ng kanta. Hindi pa ako nakarinig ng ganyang kagandang kanta. Gabby, ang ganda at emosyonal ng kanta. Ang ganda rin ng boses niya. Ang galing ng kombinasyon ng klasikal na musika at boses. Kakaiba ang kantang to. Gusto kong pakinggan hanggang matapos. Tignan natin kung ano pa ang sorpresa niya. Bakit parang gusto kong sumaya habang nakikinig? Ang weird, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Gusto kong sumayaw. Ito ang modernong sayaw sa plaza, solusyon sa pagod sa musika. Magsaya kayo sa charm ko. Ang ganda ng kantang to, parang sa langit lang naririnig. Bihira lang marinig ang ganitong kanta sa buhay. Umikot na. Umasa si Ayu. Magaling. Ipinaalam ko. Pagkatapos ng unang round, pumasa sina Ayu, Xiaoyun, Shanli, Qinghe, at Song Jiai. Lumapit kayo.
Masaya ako kapag masaya siya. Alamin mo. Sino ba talaga si Ayu? Sage. Pero isa lang ang pwesto sa Yunxiao Music House ngayong taon. Kaya kailangan na malalim na karanasan. At kakayahang umangkop sa sitwasyon. Ito ang tema ng ikalawang round. Pag-angkop sa sitwasyon, hindi ako naniniwalang may mahihirapan pa ako. Isa akong talent sa musika mula sa ika-negatibo 21 siglo. Narito ang isang sira-sirang lumang sheet music. Gawa ito ng isang court musician 1,000 taon na ang nakalipas, nawala na. Ang makakapag-ayos nito ay diretsong papasa sa Yunxiao Music House. Nawala ang sheet music na ito sa loob ng 1,000 taon. Walang nakakita nito ng buo. Paano maayos yon? Imposibleng matapos ang misyon na ito. Napakahirap nito. Walang sinuman ang makakagawa nito. Mukhang walang makakapasa sa pagsusulit. Sa totoo lang, ang pag-ayos na nawawalang sheet music ay hindi mahira. Basta't may malalim na karanasan kayo. Naniniwala ako na madali lang ito para sa inyong lahat. Mastro, ang sheet music na ito ay mula pa sa 1,000 taon na ang nakalipas. Pinapagawa mo sa amin ngayon. Ano pa ba ito kundi pagiging mapagpahirap? Para bang sinasadya ng punong pari na hindi kami makapasa? Mahinahangad ka lang para sa gusto mong tao. Hoy mga dalaga, huwag ninyong sabihin iyan. Maestro, subukan ko. Ikaw, huwag kang mangangarap. Marunong ka lang kumanta at sumayaw. Ang sheet music na ito ay nawawalang komposisyon ng 1,000 taon. Huwag kang magpahiya dito. Tignan mo nga ang sarili mo. Hindi mo kaya. Eh kung kayo ang magaling, subukan ninyo. Ikaw. Ipapakita ko sa iyo. Ito. Ano ba ito? Ni hindi ko maintindihan ang mga linya sa sheet music na ito. Paano ito ayusin? Wala talagang paraan. Kung hindi mo kaya, huwag kang magyabang, akin na. Binibining Ayu. Napakamahalaga ng sheet music na ito. Kung wala kang kumpiyansa, huwag mo na lang subukan. Maestro, maniwala ka sa akin. Kanina pa nakikita ko, parang staff lines, pagtingin ko ng mabuti. Pamilyar na pamilya sa akin ang kantang ito. Mukhang ito ang benepisyo ng pagiging transmigrante. Ano ang tinitingnan niya? Ano ang staff lines? Ano ang transmigrante? Ayuy, ano ang ginagawa mo? Huwag mong sirain ang komposisyon. Binibining Ayu, huwag kang padalos-dalos. Tapos na. Ito ang tinatawag na galing. Seryoso ka ba? Noong nasa modernong panahon pa ako, anong kanta ba ang hindi ko nakita? Mag-ayos ng staff lines, madali lang sa akin. Ang galing talaga ng kanta mula sa 1,000 taon, napakagandang pagganap. Ang kakaiba naman ng tirano na ito, nagpapakita pa ng mukha sa paggawa ng krimen. Hindi ko inaasahan itong nawalang kabanata. Ang nawalang kabanata sa loob ng 1,000 taon. Maraming musikero ang naghahanap ng buong buhay nila, ngunit hindi nila ito nakita. Lalo na ang pagkumpleto nito. Ngunit si Binibining Ayu ay nakapag-ayos nito at napakahusay pa ng pagkakagawa. At ginamit niya ang magandang boses niya upang awitin ito. Magaling, magaling. Nanalo na ba ako? Ang tanging pwesto sa Yunxiao Music Hall ngayong taon ay para na lamang kay Binibining Ayu. Salamat po, mahal na hari. Bilang isang babae sa palasyo, si Ayu ay magsisikap na matuto ng mga sining. At pagsisikapang maging bagong pinuno ng Music Bureau. Tumindig ka. Malinaw ang nakita ko ngayon, Binibining Ayu. Ay karapat-dapat. Pumasok na si Ayu sa Yunxiao Music Hall, siguradong masayang-masaya siya. Baka mamaya, hahanapin niya ako para ibahagi ang kasiyahan.
Kailangan kong magpalit agad ng damit para hindi mabuko. Paalam na po, mahal na hari. Gumagamit ka lang ng mga mabababang pamamaraan. Huwag mong isipin na makakapanatili ka sa Yunxiao Music Hall sa ganitong paraan. Hindi ba ninyo narinig, sinabi ng mahal na hari na ako ay karapat-dapat. Ito ay malinaw na marka mula kay Concubinyaw. Hindi ikaw si Ayoy. Mahal na ina, nagkakamali po kayo. Ito ay isang ordinaryong marka lamang. Paano ito maging kay Concubinyaw? Huwag ninyo po akong pagbintangan. Mga tao, harangin siya. Mahal na ina, mag-usap na lang tayo ng maayos. Ikaw ang maliit na alaga ni Concubinyaw. Kahit maging abo pa, makikilala kita. Ngayon, naglakas loob kang magpanggap at magpasikat sa pagpili ng Yunxiao Music Hall. Ito ay malaking pagkakamali para sa isang concubine. Ito ay mabigat na krimen na parurusahan ng kamatayan. Ako talaga ay hindi si Concubinyaw. Ako ay isang ordinaryong babae sa palasyo na si Ayu. Si Concubinyaw ay may pulang peklat sa mukha at pangit ang itsura. Alam ito ng lahat sa palasyo, paano ako magiging siya? Paano ko malalaman kung ang pulang peklat na ito ay hindi pek? Baka mapupunas lang ito. Ipaalam ko po, mahal na ina. Sa palasyo ni Concubine King, mayroong talagang babaeng nagangalang Ayoy. Tingnan ninyo, mahal na ina, hindi ako nagsisinungaling. Ngunit ang babaeng nagangalang Ayoy ay namatay na 2 buwan na ang nakalipas dahil sa biglang sakit. Concubinyaw, ano pa ang masasabi mo? Hindi mo lamang ginaya ang pulang peklat para magmukhang pangit. Humarap ka pa sa pagpiling sa Yunxiao Music House bilang isang huwad na babaeng tagapaglingkod. Talagang niloloko mo ang hari at nilalabag ang kautusan. Nararapat kang parusahan ng kamatayan. Hindi pwede, hindi ako papayag na siya ang magpasya. Kailangan ko humanap ng tulong. Wala kayong karapatan na parusahan ako. Ako ay pinahintulutan ng kanyang kamahalan na maging bahagi ng Yunxiao Music House. Kung parurusahan ninyo ako, dapat narito ang punong ministro. Ang maliit na gwardiya ang siyang punong ministro ng Yunxiao Music House. Tiyak na tutulong siya. Mukhang hindi ka pa rin sumusuko. Narinig ko na pinahintulutan ng kanyang kamahalan ang Yunxiao Music House na kumuha ng isang bagong magaling na artista. Akala ko ba isang magaling na artista? Hindi pala isang nagkasalanan ng daya sa hari. Bilang punong ministro ng Yunxiao Music House, hindi ko pwedeng hindi kumilos. Ikaw pala ang punong ministro. Nagpanggap ka pa, ang lakas ng loob mo. Punong ministro. Siya ang konsorteng yaw ng kanyang kamahalan. Hindi pala punong ministro ng Yunxiao ang maliit na gwardiya. Nadaya ako ng lola ko. Pinapatawag ko na ang hari. Hintayin mong mamatay kang walang libingan. Noong nakaraan, pinagtanggol ka ng kanyang kamahalan dahil walang ebidensya. Ngayon, may saksi at ebidensya na. Ano pa ang masasabi mo? Wala na. Nahuli na ako ng galit na hari. Talagang wala na ako. Kapag nahuli ko siya, magpapakita ako sa harap ng hari para umangat at maging punong ministro ng mas maaga. Ayon sa utos ng kanyang kamahalan, ang Yunxiao Music House ay isang sagradong lugar sa palasyo. Kahit na ang isang konsorte ay makasala, parurusahan pa rin tulad ng ordinaryong tao. Para sa kanyang kamahalan, parurusahan ko ang nagpanggap na ito, na pumasok sa Yunxiao Music House bilang konsorte. Hawakan siya. Paluhurin siya at magpasalamat sa pamamagitan ng pagyuko. Bitawan niyo ako. Anong kalokohan yan? Sino nagsabi hindi pwedeng maging artista ang konsorte ng hari? Kalakalan ng demonyo lahat yan. Nagsasalita ka pa ng kalokohan noong nakaraan dahil sa'yo. Nawalan ako ng posisyon bilang konsorte. Ngayon hindi kita palampasin. Bitawan niyo ako. Kapag nakaahon ako, siguradong hindi kita palalampasin. Yumuko ka. Bakit palagi na lang sa ulo ko ang target? Huwag Ayu. Kanyang kamahalan. Ayue, gising ka. Kanyang kamahalan, hindi siya si Ayue. Tingnan niyo ang marka ng plume sa kanyang braso. Siya ang konsorteng yaw. Ang pulang pekas sa kanyang mukha ay peke. Niloloko niya ang hari. Siya nga ang konsorte niyaw. Si Suyaw pala, naloko niya ako sa lahat ng panahon. Kanyang kamahalan, bilang isang konsorte, nagpanggap pa siyang babaeng tagapaglingkod. Nandaya sa pagpili at nakapasok pa. Ito ay kahihiyan sa Yunxiao Music House, isang kasalanang hindi mapapatawad. Hindi naman siya si Ayu. Siya ang imperial consort na si Suyaw. Talagang wala ng pag-asa si Suyaw ngayon. Tingnan mo ang mukha ng emperador. Siguradong parurusahan siya. Nakatulong ako sa paglantad ng katotohanan. Siguradong ako na ang magiging punong sikero. Sino ang humawak sa kanya kanina? Mahal na emperador, hindi dapat patawarin ang malaking kasalanang ito. Ako po ang nag-utos sa kanyang magpatira pa at humingi ng tawad. Tingnan niyo po, sugatan na ang noo niya. At mahal na emperador, binigyan ko po siya ng malakas na sampal. Umiyak siya sa sakit. Ginawa ko po yon para sa inyo, mahal na emperador.
Ang lakas ng loob ninyong humawak sa babae ng emperador. Bakit niyo po kami sinasaktan? Mahal na emperador. Mahal na emperador. Para sa inyo po ang lahat ng ito. Punong musikero ng Yunshao Music Bureau, hindi makapaghusga ng tama, nagbibintang ng walang basehan. Mula ngayon, tanggalin ang katayuan bilang musikero. Palayasin sa Imperial City. Mahal na emperador. Kahabagan po. Mahal na emperador. Mahal na emperador. At ikaw, palagi kang nanggugulo, nagdudulot ng kaguluhan sa palasyo. Bigyan ng 20 palo at ikulong sa malamig na palasyo. Huwag po, mahal na emperador. Ang kapatid ko po ay si General Xiao Zhenshan. Hindi niyo po ako pwedeng ganyanin, mahal na emperador. Tapat po ang pagmamahal ko sa inyo. Pwede niyo po akong saktan o murahin. Huwag lang po akong ikulong sa malamig na palasyo. Ayoko pong makulong kapag napasok ako roon. Hindi ko na po kayo makikita. Noon pa man ay may pagdududa na ako sa'yo. Kung hindi lang dahil sa paglilingkod ni General sa bansa. Pinagputol-putol na sana kita. Dalhin na siya. Huwag po, mahal na emperador. Huwag. Ayaw hindi, si Ayaw ang nagkukunwaring babae ng palasyo. Paulit-ulit siyang lumalapit sa akin dahil may gusto siya sa akin. Gusto niya akong makita ng madalas. Gwapo, gusto mo bang sumama sa akin para magnegosyo? Kapag kumita na tayo, sasamahan kita kumain ng masasarap. Sa kaliwang kamay, manok, sa kanan, liig ng pato. Mula noon, mararanasan mo ang tunay na rurok ng buhay. Gwapo, kailangan na kailangan kita. Mahilig ako sa pagkanta, lalo na sa musika. Narinig ko na sa Yunshao Music Bureau. Mga taong tulad ninyong may talento ang naroon. Hinahangaan ko kayo. At hinahangaan ko kayo, kaya gusto kong sumali sa Yunshao Music Bureau. Para sa inyo araw-araw. Kahit na akala niya ay isa lang akong ordinaryong gwardiya. Kahit na. Nagdusa siya ng husto para lang makita ako. Mahal pa rin niya ako. Ganito kasimple at tapat ang pagmamahal niya sa akin. Tunay at malalim ang kanyang damdamin. Ako ang nagsinungaling sa kanya. Kung biglaan kong ibunyag ang aking tunay na pagkatao, baka hindi niya matanggap. Ayaw, huwag kang mag-alala. Sa aking harem, ikaw lang ang mamahalin ko. Mula ngayon, itataas si Yao Giren bilang Yao Gifei. Ang seremonya ng pagtatalaga ay gaganapin pagkaraan ng kalahating buwan. Ginoo, nagising ka na rin. Bakit palagi na lang ulo ang nasasaktan mo? Kung magpapatuloy ito, talagang magiging tanga na ako. Ginoo, naitaas ka na bilang gifi, at sa lalong madaling panahon, ay ang iyong kasal. Gaife, Yemem. hindi ba't nagkasala ako ng karapat-dapat sa kamatayan? Nga. Paano ako nakabalik ngayon? Nang himatayin ako, may narinig akong sumisigaw ng biksya. Pero hindi ko nakita ang kanyang mukha. Ang mga gwardiya ni His Highness ang dumating. Pinarusahan din ni His Highness si Kigayan, ang punong ministro ng Yunshao Music Bureau. Ano ang nangyayari, biksya? Nagkasala ako ng panlilinlang sa emperador. Hindi lang niya ako pinarusahan. Pinagtanggol pa niya ako. Baka naman may gusto siya sa akin. Ginoo, tiyak na gusto ka ni Bitsya. Kaya't pinagkapala ka niya. Hindi, gusto lang niya akong magkaanak para sa kanya. Sa script na ito ng paligsahan sa palasyo, isa lang akong babae para magkaanak at magkaroon ng pabor. Dumating ang Empress Dowager. Naku, dumating na ang order para magkaanak. Naku, aking mahal, nagising ka na rin. Mukhang maganda ang pakiramdam mo. Ngayong gabi, ikaw ang maglilingkod sa kama. Naku, dumating na ang order para magkaanak. Narinig ko na ang lahat. Mahal na mahal ka ng aking anak na lalaki. Para sa iyo, handa siyang magalit sa general. Pinarusahan niya si Kigaren at itinaas ka bilang gife. Hindi ba't dapat kang maglingkod sa kama bilang pasasalamat? Hindi suyaw, hindi ako magiging makina para magkaanak. Empress Dowager, patawarin ninyo ako sa hindi pagtayo upang salubungin kayo. Nawalan ako ng paningin. Inang Reyna, Ano ang bulag? Ano nang gagawin natin? Nagbubulag-bulagan lang to. Inang Reyna. Sabi ng manggagamot, bulag ako. Dahil sa pinsala sa ulo, epekto yon. Sa ngayon, di ako makakayanan ang pagmamahal ng emperador. Gusto ko ring maglingkod sa kanya, magkaanak.
magkaroon ng pamilya. Pero iyong katawan ko, di kaya. CJ, magpagaling ka. Hihintayin kitang gumaling. Para magkaanak tayo ng apo. Basta di mahuli ang pagbubulag-bulagan ko. Makakatakas pa ako. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Para talikuran ako ng emperador. Sandali, pupuntahan ko si Concubinyaw. Hala, Emperador, huwag magmadali. Isipin mo, na aksidente sa ulo si Concubinyaw noon. Malungkot siya ngayon, ayaw makakita ng tao. Kaya kailangan niya ng kasama. Pupunta ako. Para aliwin siya. Emperador, huwag magmadali. Isipin mo, malungkot si Concubinyaw dahil bulag siya. Kung malaman niyang niloko mo siya, mas masasaktan pa siya. Kung di ako. Nagpanggap bilang pinuno ng Yunxiao Music Hall. At binigyan siya ng pagkakataon. Di siya mapapahiya. Kasalanan ko to. Maghihintay na lang ako. Et, ang lupit ng emperador. 20 latigo, muntik ka nang mamatay. Walang kwenta ang atmo. Di ka nakapasok sa Yunxiao Music Hall. Nasaktan ka pa dahil kay Suyaw. Huwag kang magsabi niyan, ako ang may kasalanan. Gagantihan kita. Yung Suyaw na yun. Nga pala, nainig kong bulag na si Suyaw. Panahon na para maghiganti. Totoo ba yan, Ed? Hintay ka, ayusin ko to. Laging tinatanggihan ko ang emperador. Pero nakakainip na. May libangan na. Concubinyaw, nakita rin kita. Bulag na bulag. Sino yan? Tigilan mo yan. Ako si Cao Yunshan. Saan? Sino? Bakit naririnig ko ang boses pero walang tao? Hinto. Nandito lang ako. Binibining siyaw. Anong kailangan mo sa akin? Noong paligsahan, nagkasala ako sa'yo. Ngayon, humihingi ako ng tawad. May alam akong lugar na napakaganda ng hangin. Perfect para sa pagpapagaling mo. Samahan kita. Ang bait mo sa akin, binibining siyaw. Susunod ako sa'yo. Tara na. Konsorteng Yao, tingnan mo ang ganda ng hangin dito. Sakto para sa pagpapagaling mo. Hindi ako naniniwalang hindi ka makagat ng mga bubuyog. Mabuti nga. Konsorteng Yao, subukan mong iangat ang braso mo para mag-ehersisyo. Mahal ko, hintayin mong makagat ka ng mga bubuyog. Binibining siyaw, bulag ako, una na ako. Ingat ka na lang. Tulong, hindi na ako makikialam sa palasyo. Amo, naririnig ko na si Cao Yunshan. Puno ng kagat ng bubuyog, naghahanap ng doktor sa buong lungsod para hindi siya magmukhang pangit. Serves her right. Nakakainis na gwardya. Kung hindi niya ako nilinlang na siya ang pinuno ng musika, hindi ako magpapanggap na katulong para sumali sa paligsahan. Nahuli ako ng emperador at napilitang ipakita ang tunay kong pagkatao. Ngayon, kailangan kong magpanggap na tanga. Loko ka, gwapo ka lang. Pwede ka bang gumawa ng gusto mo dahil gwapo ka? Ano ba nangyayari sa akin? Sipon, hindi. Siguro iniisip ako ni Ayaw. Siya Okwi, maghanda ka ng tubig para maligo. Sig, amo. Para hindi mahalata. Mas mabuti ito. Magpapanggap muna akong bulag. Para makaiwas sa emperador.
Bisitahin ko ng palihim si Ayaw. Hindi ko ipapakita ang sarili ko, pwede na yon. Ito ang unang beses kong gumawa ng pisikal na trabaho. Ang mahalaga ay maghanda ng tubig paligo para kay Ayaw. Siya okay, dito ang damit. Narito lamang ako upang makita si Ayaw at maibsan ang lungkot. Wala akong balak gawin sa kanya. Mahirap talagang makakita kapag may benda. Pero magpapanggap pa rin akong bulag ng matagal. Para masanay na lang. Tigil, kalmahan. Hintayin muna na gumaling si Ayaw at saka pa. Hindi pa niya alam na ako ang emperador. Siya okay, halika at kuskusin mo ang likod ko. Magkakadikit na ang balat namin ni Ayaw. Siya okay, ano nang nangyari sa'yo? Ang tahimik mo ngayon. Siya okay, magsalita ka. Hindi ikaw si Xiaoqi, ikaw ay. Ikaw ang maliit na gwardiya. Naglakas loob kang pumasok sa palasyo ng konsorte. Gusto mo bang mamatay? Bakit ako nagpadalos-dalos? Kahit na kailangan kong ipakilala ang sarili, hindi ngayon. Pero, nakikita niya ako. Tuwing gusto kong makita si Ayaw. Tinatanggihan niya ako dahil hindi pa raw siya ganap na gumaling. Ngayon, nagpapanggap pa siyang bulag para hindi ako makita. Ano ba talaga ang tingin niya sa akin? Patawarin niyo po, mahal na hari. Mahal na hari, kayo po ang nagtago ng inyong pagkatao. Hindi po alam ni Consorte Yao na kayo po ang napakadakilang mahal na hari. Ano ang ibig sabihin niyan? Isipin ninyo po, akala ni Consorte Yao ay gwardiya kayo. Mahal na mahal niya kayo, paano niya? Matatanggap ang pagmamahal ng mahal na hari kung hindi niya alam na kayo ito. Siyempre, para sa minamahal niya, mananatili siyang tapat at wagas. Kung ganon, ang pagpapanggap niyang bulag ay tanda na talagang mahal niya ako. Tama po. Kung gayon, naiintindihan ko na. Ngayong gabi, ipapasundo ko siya para maglingkod sa akin. Sabihin mo sa kanya na ako ang minamahal niyang maliit na gwardiya. Gising na, gising na. Siya okay, ano nang nangyari kagabi? Sino ang nagbihis sa akin? Hindi po ba kayo mismo ang naligo at natulog? Hindi ko po alam. Ganoon ba? Hoy, ikaw na munting gwardiya. Nakapasok ka pa pala para manood sa akin habang naliligo. Ang aking dalisay na katawan ay hindi para sa iyong mga mata. Kapag nakita kita ulit, hindi na ako magpapakabait. Mahal na Rina, tinawag kayo ng emperador ngayong gabi. Ano? Maglilingkod kayo sa kama ng emperador mamayang gabi. Bakit hindi pa kayo nag-aayos? Nakaupo lang kayo dito sa tabi ng lawa. Ay, hindi mo maintindihan. May sorpresa ako para sa emperador. Sino ba ang gustong maglingkod sa isang malupit na pinuno? Kailangan kong mag-isip ng paraan para tumanggi sa paglilingkod sa kama. Ikaw ang hinihintay ko kapag kinain kita. Ayos na ang lahat. Sandali, kakaiba ito. Hindi ko pa ito nakikita o natitikman. Ay, hindi nyo alam ito sa inyong panahon, sa modernong panahon namin. Ito ay tinatawag na crayfish. Kapag naluto, ito ay napakasarap na pagkain. Pero huli na para lutuin ito ngayon. Sige na. Ako ay allergic sa crayfish kapag nagkaroon ako ng pantal sa katawan. Kaya hindi na ako hawakan ng malupit na emperador. Kapag nalampasan ko na ang pagsubok na ito sa emperador. Hahanapin ko ang munting gwardiya para pagbayarin. Mahal na emperador, si Concubine Yao ay naghihintay na sa inyo sa silid tulugan. Akin siya. Napakagwapo. Akin na. Napaka-estilo. Ako. Huwag kayong mag-alala mahal na emperador. Kayo ang anak ng langit. Marunong at matapang, matalino at mabait, may malasakit sa bayan at tapat sa puso. Kapag nakita kayo ni Concubine Yao, tiyak na mahuhumaling siya sa inyong karisma. Ang kanyang puso at isipan ay para lamang sa inyo, mahal na emperador. Lanan. Tama ka, ako ay papasok na. Si Ayaw ay tiyak na nag-ayos ng maganda para sa araw na ito. Ayaw, magiging malambot ako sa'yo.
Bakit ka ganyan ang itsura? Munting gwardiya. Hindi ikaw pala ang emperador. Bakit ka nagkaganyan ang itsura? Ikaw na isang emperador, inaapi mo ako na isang mahinang babae. Niloko mo pa ako at ngayon ay nakangiti ka pa. Aray, Mukhang masaya kayo mahal na emperador. Maayos ba ang nangyari ngayon? Aray, hindi ko sinasadya. tao ka pa ba? Ganito na ang itsura ko. Pinipilit mo pa akong maglingkod sa kama. Napakalupit mo naman. Hindi kita basta-basta hahawakan. Tutu. Totoo talaga, hindi naman ako desperado hanggang sa puntong iyon. Ang dahilan kung bakit kita itinatawag ngayong gabi para maglingkod sa pagtulog ay para sabihin sa iyo ang isang bagay. Para malaman mong ang paborito mong maliit na gwardiya ay ang kasalukuyang emperador. Ang iyong asawa. Sige, kung ganun. Magpadala ka agad ng doktor, baka mamaga ang bibig ko at hindi na makapagsalita. Ayan, gumaling na. Talagang may mga magagaling sa Imperial Medical Bureau. Ang galing sa paggamot ng allergy. Kung galing ko sila sa modernong panahon, yayaman talaga ako. Ayaw. Anong modernong panahon? Anong yayaman? Wala akong sasabihin sa isang tulad mong sinungaling. Teka, ayaw. Maaari mong gamitin ang iyong pagiging emperador para ipilit sa akin. Pagkatapos ng lahat, isa lang akong maliit na konsorte. Sa iyong mga kamay, isa lang akong kamay. Isang langgam na madaling puksain. Ayaw. Huwag mo na akong kagalitan. Alam ko ang gusto mo. Ano ba ang gusto mong sabihin ko? Mula ngayon, hindi ka lamang konsorte sa aking harem. Ngunit maaari ka ring manatili sa Yunxiao Music Hall at ipapatuloy ang iyong galing. Talaga? At itatalaga kita bilang ang punong mang-aawit ng Yunxiao Music Hall. Lahat ng mga musikero sa Yunxiao Music Hall ay makikinig sa iyong utos. Grabe, ano ito? Pagkatapos mag-time travel, naging top star ako. Mula ngayon, maaari na akong manatili sa Yunxiao Music Hall ng hayagan. Malaya at masaya. Salamat sa kabutihan ng emperador, uuwi na ako sa palasyo para maghanda. Para lumipat at manirahan sa Yunxiao Music Hall. Nga pala, kung wala kang anumang mahalagang bagay, huwag mo akong hanapin. Ano? Gusto kong mag-focus sa aking karera, maging ang pinakamatagumpay na punong mang-aawit. Si Aoki, umalis ka dyan. Ang iyong amo ay pupunta na sa malawak na landas patungo sa masayang kinabukasan. Amo, hindi ka pwedeng umalis. Ikaw ang konsorte ng prinsip. Kung pumasok ka sa Yunxiao Music Hall bilang punong mang-awit, ano ang pagkakaiba nito sa pagiging madre? Ano naman ang royal konsorte? Hindi ba pwedeng magkaroon ng karera ang may asawa? Ako, ang modernong bida na si Suyao. Unahin ko ang karera, saka na ang lalaki. Ngunit, Paano ka nalang ipapatawag ng emperador para maglingkod sa pagtulog sa hinaharap? Anong maglingkod sa pagtulog? Ayaw ko niyan. Hindi, medyo gusto ko siya. Bahala na. Talaga gusto na akong hanapin. Diretsong pumunta sa akin mula sa Yunxiao Music House. naku, umalis na ang amo. Paano na ang buhay natin sa harem mula ngayon? Si Aoki, sumama ka sa akin. Mula ngayon, tayong mag-amo sa Yunxiao Music House. Magpapakasasa, malaya at masaya. Mula ngayon, ito na ang kaharian ni Gunala Suyao. Unang araw ni Ayaw sa tungkulin. Para maiwas ang isipin ng ibang musikero, na nakakuha lang si Ayaw ng posisyon dahil sa akin. Dumaan muna ako ng palihim para tingnan ang sitwasyon. Ikaw ba ang bagong punong musikero ng Yunxiao Music House? Wala namang espesyal sa tingin. Ako nga. Sana ay suportahan ninyo ako sa hinaharap. Suportahan? Nakakuha ka lang ng posisyon dahil sa pabor ng emperador. Dito sa Yunxiao Music House, tunay na kakayahan ang besehan. Anong kaya mo? Papamunuan kami? Matagal na kaming nag-aral dito. Maagang gumigising, gabi na natutulog, para lang maging pinuno. Tapos ikaw, madali lang nakuha? Huwag kang magyabang. Tulad mo, walang kakayahan, nakakuha lang dahil sa koneksyon. Sa tamang panahon, sa tunay naming kakayahan. Papaalisin ka namin diyan. Paano nila nagawang ganon kay Ayaw? Ayaw ninyo sa akin dahil sa tingin ninyo, wala akong kakayahan. Hindi kasi galing ninyo. Pero ngayon, ipapakita ko sa inyo Kung ano ang tunay na galing. Ako, isang multi-talented star ng pelikula, musika at sayaw. Hindi matatakot sa ilang makalumang istrikto. Akala ninyo, mas magaling kayo sa akin, mas marami kayong alam? Ngayon, kung sino ang nakakilala o nakakagamit ng instrumentong ito. Ako si Suyao, walang reklamo. Ibibigay ko ang posisyon ng punong musikero ng Yunxiao Music House. Ang instrumentong ito, napakakaiba. Sa tagal ko rito, hindi ko pa ito nakikita.
Ikaw? Hindi mo rin ito nakita, di ba? Tama, hindi ninyo ito kilala. Ito ay modernong instrumentong pinaghirapan namin gawin. Nixia Oki, nag-overtime pa kami. Siyempre, hindi ninyo ito nakita. Ang liit-liit nito. Paano ito magpapalabas ng tunog? Huwag mo kaming lokohin. Hindi kilala, di ba? Bakit kailangang magmatigas? Mukhang ayaw ninyong tanggapin ang hamon, ayaw subukan. Tungkol sa posisyon ng punong musikero, magiging mabait ako. At ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang instrumentong ito. Sinong nagsabing ayaw namin? Huwag mo kaming maliitin. Sige, subukan mo nga. Ako ang susubok. Instrumento ito, hindi ako naniniwalang wala akong magagawa. Hintayin mong malaman ko kung paano ito hihipan. Suyaw. Kunin mo na lang to at umalis ka sa Yunshao Music House. Kaya mo yan, second musician. Ikaw ang pangalawang pinakamahalaga sa Yunshao Music House natin. Pangalawa ka lang sa dating chief musician. Kaya mo yan. Suyaw, natatakot ka ba? Kung natatakot ka, isuko mo na lang ang posisyon mong chief musician. Hindi ka na mapahiya dito. Ang galing ni Ayaw sa mga instrumento. Nakita ko mismo. Hindi sila makakapantay sa kanya. Kung ganoon kayo katiyak, sige, subukan ninyo. Titingnan ko kung makakapagpatunog ka nito. Ito ba ang sinasabi mong madali? Bakit walang tunog? Second musician, ano to? Bakit walang tunog? Sasabihin ko sa'yo, hindi lang tama ang lakas ko. Hintayin nyo, magiging maayos na to. Nagpe-perform ka ba o nagpapatawa? Hindi ito instrumento. Ginagamit mo lang itong kakaibang bagay para pagtawanan kami. Hindi ka lang magaling, ginagamit mo pa ang peking instrumento para lokohin kami. Grabe na to, para takutin kami. Nandito ka pa at naglolokohan. Ikaw ay kahihiyan sa mga musikero. Akala ko matigas lang ang ulo ninyo. Ngayon nalaman ko. Bobo at masama ka pala. Ito ay harmonika, isang tunay na instrumento at napaka-espesyal ng paraan ng pagtugtog nito. Kahit ang aking katulong na si Xiaoki ay natutunan ito. Huwag kang magsinungaling. Sa dakilang Chia, Ang mga instrumento ay para lamang sa mga anak ng mga opisyal. paano matutunan ng isang maliit na katulong yan? Ganoon ba, Xiaoki? Ipakita mo nga sa mga taong ito na mali ang tingin nila sa'yo. Po. Magaling ka para mapahiya ang mga ito. Doblehin ko ang sahod mo. Yeah, ma'am. Instrumento nga ito. Maliit na gwardiya. Pwedeng maging kasayaw mo ako. Gusto mo bang sumayaw kasama ako? Sumusunod lamang sa utos. Ang musika ay puno ng pag-ibig at lungkot, napakaganda. Talagang napakaganda. Siyempre, ang sayaw ay higit na kahanga-hanga. Ang katawan ni Concubinyaw ay malambot at magaan. Ang pagpapahayag ng pag-ibig na ito Ay sobrang perpekto. Hindi ko mapigilang sabihin. talagang magaling si Suyaw. Minaliit ko siya. Mahusay ang pagkakalikot ng baywang mo, mahal na hari. Gusto ko ito. Ano ba ang sinasabi mo? Mahal na hari, ang hari pala ang sumasayaw. Pagbati sa mahal na hari, mabuhay ng walang hanggan ang hari. Tumayo na kayong lahat. Mahal na hari, ang pagdating ninyo ngayon. Nagpanggap akong gwardiya ngayon para kay Concubinyaw. Ang pagiging puno ng Yunshao Music Hall, alam ko. Naiintindihan ko kung iniisip ninyong may kinikilingan ako. Ngunit nakita ninyong lahat ang kanyang kakayahan kanina. Ngayon, may masasabi pa ba kayo? Pambihira ang talento ni Concubinyaw, ang kanyang kakayahan, ay sapat para maging puno ng aming Yunshao Music Hall. Talagang nararapat nga. Dati ay hindi namin nakilala ang inyong kakayahan. Concubinyaw, sana'y patawarin ninyo kami. Huwag ninyo kaming pansinin, mahal na hari, Concubinyaw. Ako ay nagkaroon ng masamang pananaw kay Concubinyaw. Nagkamali ako. Ayos na, ayos na. Magkakasamahan na tayo sa hinaharap. Sa hinaharap, magtutulungan tayo sa ating mga kasanayan.
At magpapaunlad ng sama-sama. Hindi nga ako nagkamali sa aking babae, may malawak na pangunawa. Narinig niyo ba ang lahat? Mahal na hari, gutom na ako. Pwede bang humanap tayo ng makakain? Mahal na hari, nabalitaan kong sa Yunxiao Music Hall ngayon. Kayong sumayaw para kay Concubinyaw, at namangha ang lahat. Tumahimik ka. Kung hindi ka alis, tatanggalin kita sa tungkulin. Hindi madali ang pagiging puno ng Yunxiao Music Hall. Pagod na pagod ako sa isang araw pa lang. Dahan-dahan lang sa pagkain, walang magnanakaw nito. Ngunit sa pangyayaring ito ngayon, nasakop ko na ang loob ng lahat sa Yunxiao Music Hall. Magagamit ko na sila sa hinaharap. Ang problema lang, pangkaraniwan ang mga kakanina ito. Bilang pasasalamat sa inyo, mahal na hari. Samahan ninyo akong kumain ng iba, siguradong hindi pa ninyo ito natitikman. O nakikita. Ako ang emperador, may pagkain pa bang hindi ko natitikman? Umiwas ka sa pag-ubo, baka mahawahan ang aking inihaw. Tama ba ang temperatura nito? Ayos lang ba talaga ito? Hindi pa ako nakita ng ganitong paraan ng pagkain. Ngunit ang sarap naman nito. Siyempre, ito ay modernong paraan ng pag-ihaw. Kasama ang pinakadalisay ng mga sangkap mula sa sinaunang panahon. Ito ay tunay na kapistahan ng sarap. Ayong mga masarap ang kinain, ako naman ay muntik na malunod sa uso. Ano ba yung kakaibang bagay na yan? Kahit mamatay ako sa gutom o mabigatan sa pagkain. Ay hindi ako kakain ni isang subo pa. Halika, tikman mo. Lanan. Talagang pagkain na hindi ko pa nakikita ang emperador. Ganitong pagluluto ay may natatanging lasa ng usok, halika. Ang galing naman, talagang karapat dapat sa aking amo. Talagang marunong sa bahay at sa kusina. Siyempre. Ano ba, Liu Sui, kakain ka o hindi? Ang saap. Liu Sui, kumuha ka pa ng alak. Sage. Tapos na. Ano namang kakaibang bagay ito? Halika, ako si Suyaw ay kilala sa pagiging hindi nalalasing sa pag-inom. Ganoon din ang emperador. Ay, hindi mo ba alam ang iyong sariling kakayahan sa alak? Dagdagan pa, hindi ako lasing. Ganoon din ang emperador, tao. Tao. Dalhin niyo ang emperador at ang konsorteng Yao pabalik sa palasyo. Gusto kong magpatuloy sa pag-inom. Kaya ko pa uminom. Ang emperador. Hindi nalalasing sa pag-inom. Si Aoki, uuwi na ako sa palasyo para matulog. Saan ka pupunta? Nandito ang emperador, ikaw ay babae ng emperador, saan ka pupunta? Ito ay magandang pagkakataon para maglingkod ang konsorte niyaw sa pagtulog. Tama, amo huwag mo akong sisihin, tayo na. Ang init. Ay, maganda ang unan na ito, malaki at malambot. Alam mo ba ang ginagawa mo? Nasasaktan ako. Tinitignan ko ang gwapo. Ganito ba kakakit ang mukha ng emperador? Lenan, hindi lang mukha, pati katawan ay maganda. Ganito kagwapong lalaki, paano ko kayang pakawalan ka? Gising na. Aray. Ikaw, nanggagahasa ng babae. Mahal na hari, ayos lang po ba kayo? Amo, okay ka lang ba?
Sira na. Sana tinulog ko na lang ng palihim para walang responsibilidad. Ngayon alam na ng lahat. Siya ay konsorte ng emperador, natural lang na magkaroon ng relasyon sa kama. Bakit ngayon parang ako ang nanggahasa sa kanya? Amo, okay ka lang ba? Ay huwag kang lumapit. Sabi ko nga, pagod na ang kanyang kamahalan, Liu Sui. Dalhin mo na ang kanyang kamahalan sa kanyang kwarto para magpahinga. Ito ang aking silid tulugan. Ah, nga. May mga aayusin pa ako sa Yunshao Music Hall. Umalis muna ako. Alis na. Ang nangyari kagabi ay dahil sa aking kalokohan. Pakiusap, ingatan po ninyo ang inyong katawan. Aalis muna ako. Ganito na lang ba siya kabilis umalis sa harap ko? Kagabi, siya mismo ang nagpakita ng interes. Baka wala naman talaga siya sa puso ko. Ano ba naman yan? Hindi maganda ang nangyari kagabi. Kanyang kamahalan, bakit hindi natin ulit ipatawag si Consort Yao mamayang gabi? Para makita niya ang galing mo. Umalis ka. Kailan kaya magkakaroon ng apo ang inang ito? Inang Rina, maganda ang balita. Nagpalipas ng gabi ang kanyang kamahalan kasama si Consort Yao. Ano, magkakaroon na ako ng apo. Bilisan ninyo. Dapat nating gantimpalaan si Consort Yao sa kanyang paglilingkod. Opo, Napakaganda nito. May pag-asa na ang aking apo. Ano na ang gagawin ko? Hindi lang ako napunta sa isang script, nakatulog pa ako sa bida. Kailangan ko na ba siyang panagutan? Magiging isang tahimik na konsorte na lang ba ako sa harem? Hindi pwede. Ano ba ang nangyari sa inyo? Mula nang kayo'y umuwi mula sa kanyang kamahalan. Malungkot na malungkot kayo. Baka, hindi kaya ng kanyang kamahalan? Ang dami mong alam, batang ito. Muntik na niya akong patayin sa pagod. Ay, hindi ko lang maintindihan ni Xiao Kui. Bakit kayo malungkot? Konsorte kayo ng kanyang kamahalan. Maganda ang paglilingkod sa kanya. Kung magbubuntis kayo ng prinsip, matitibay ang inyong posisyon bilang konsorte. Ha? Sinong may gusto niyan? Siya ang pinuno ng bansa, may libo-libong magagandang babae sa harem. Ayaw kong makipag-agawan sa ibang babae para sa isang lalaki. Nakakababa ng sarili. Pero, hindi pa naman napapansin ng kanyang kamahalan ang ibang konsorte. dumating na ang Inang Rina. Mabuti ka, batang babae. Nahuli mo na rin ang emperador. Talagang hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo. Dalin ninyo ang mga regalo. Ipagdiwang ang paglilingkod ni Consort Yao. Binigyan kayo ng Inang Rina ng 500 tael, na ginto, at 5 malalaking kahon ng hiyas at alahas. Naway magbuntis kayo ng prinsip, at magdala ng biyaya sa bansa. Yaman na ako. Kung alam ko lang nakikita ako sa pagtulog sa emperador. Ang taong walang prinsipyo tulad ko, baka yumaman na ako noon pa. Kamusta, Yao Gifi? Nagustuhan mo ba? Gustong-gusto ko, sobrang gusto. Huwag kang mag-alala, ipinaalam ko na sa buong palasyo na magdadalang tao ka na. Kapag nanganak ka ng prinsip, mas marami pa ang ipagkakaloob ko sa iyo. Paano nalaman ng lahat? Naku, siguradong marami na ang magiging kaaway ko. Baka ngayon pa lang. Gusto na akong balatan ng mga ibang konsorte. Ano ba itong nangyayari? Hindi man lang tayo pinansin ng emperador, pero si Suyao, mula sa Garen, umangat hanggang maging Gifi. At sobrang pinagpala pa siya ng emperador. Binigyan pa siya, isang konsorte. Ang posisyon bilang punong musikera ng Yunshao Music House. Tama, binigyan pa siya ng rinang ina ng libu-libong regalo para sa kanyang pagtulog sa emperador. Ano ba ang kulang sa atin? Bakit siya lang ang laging swerte? Hindi pwede. Hindi tayo papayag. Kailangan nating maningil sa kanya. Nasa Yunshao Music House siya ngayon. Puntahan natin siya ngayon din. Tingnan natin kung hanggang kailan siya magmamalaki. Xiao Kui, gusto mo bang mag-ehersisyo? Mag-ehersisyo. Kunin mo iyong kahoy na speaker. Opo. Xiao Kui, itaas mo ang mga kamay mo sa ulo. Let's party.
Si Aokui, masaya ka na ba? Sobrang saya na. Ano ba ang kinakanta mo? Ang pangit pakinggan. Ano ba ang ginagawa ninyo? Nababaliw na ba kayo? Ano? Ito ang Yunshao Music House. Narito kami para makinig ng musika. Tama. Kaso ang pangit ng boses mo. Hindi na namin matiis. Sige, ano ang magandang kanta para sa inyo? Ganito na lang, kantahan mo kami ng Changmen Yuan. Ikwento mo ng maayos. Ang kwento ni Empress Chen Ajiao na dahil sa kayabangan, ay ipinatapon ni Emperor Wu sa Changmen Palace at namatay na malungkot. Maganda iyan. Iyan ang kantahin mo. Bakit hindi ka pa kumakanta? Gusto mo ng tip? Heto. Kumanta ka na. Si Aokui, may isa pa akong bagong kanta na hindi pa itinuturo sa iyo. Makinig ka. Yemem. Isang baboy. 2 baboy, 3, 4, 5, 6, 7 baboy, 8, 9, 10 baboy. Ano? Tinatawag mo kaming baboy. Tumahimik ka. Kayo ang nagpakuha sa akin. Kasalanan ko ba? Ang kapal ng mukha mong kumanta noon. Ikaw, isang konsorte ng emperador, hindi ka dapat nasa palasyo. Sa Yunshao Music Hall, kumakanta at sumasayaw para aliwin ang mga tao. Hindi ito angkop. Tingnan mo ang sarili mo. Anong itsura ng isang imperial consort? Walang hiya. Malinaw na ito'y pagkasira ng kagandahang asal, nakakasira sa dignidad ng emperador. Ano naman ngayon? Mahal ako ng emperador at minamahal niya ako kahit na ang Yunshao Music Hall ay ipinagkatiwala sa akin ng mag-isa. Kayong mga ito, hindi niyo ito maipagkakait. Hanggang ngayon ay may lakas ka pa ng loob na magyabang. Tingnan mo, ngayon ay ayusin kita ng maayos. Tingnan, sinabi ko sa inyo na kayo yung mga baboy, ayaw ninyong maniwala. Kahit sa paghahanap ng gulo, walang kalidad. Talagang ayaw ko na kayong pansinin. Huwag kang magpakalabis. Lakas ng loob. Bakit ako hinampas ng emperador? Gusto kong makita. Sa harap ko. Kung paano ninyo tratuhin si Consort Yao. Sa totoo lang, si Munjing ay hindi talaga isang malupit na hari gaya ng nasa script. Mabuti naman siya sa akin. Hindi lang siya banayad at maalaga, pati na rin palaging ipinagtatanggol ako. Emperador, wala kaming magawa. Nasa loob kami ng malalim na palasyo. Araw-gabi naming iniisip kayo, kahit kaunting atensyon. Ngunit ang inyong puso ay nasa kanya lamang. Emperador, araw-araw akong nag-isa. Ngunit ayaw ninyong makipag-usat sa akin. Hindi ko na talaga kayang tiisin ang ganitong buhay. Tumahimik. Emperador, napakatagal na naming pumasok sa palasyo. Para lang mapansin ninyo kami, araw-araw kaming nag-aayos ng maigi. Nag-aral ng iba't ibang talento. Ngunit hindi ninyo kami pinapansin. Ito ay, si Suyao, bakit siya lamang ang may karapatan sa inyong pagmamahal? Gumagamit lang siya ng mga pang-akit na paraan. Dahil matalino ako at walang katulad. Likas na kaakit-akit, anong ihahambing? Ikaw, walang hiya. Marunong lang magsalita. Huwag mong isipin na sa pamamagitan ng matatamis na salita, akonting ganda, ay malilinlang mo ang emperador habang buhay. Ikaw ay isang maliit na kut na walang alam sa mundo. Hindi ka dapat makatanggap ng pagmamahal ng emperador. Kahit pumasok sa palasyo ay hindi pa rin tahimik. Pumupunta pa sa Yunshao Music Hall. Nagpapakita sa publiko, ikinahihiya ang pamilyang imperial. Wala kang kahit kaunting pag-unawa sa pagiging isang imperial consort. Ikaw, babaeng walang hiya, hindi ka dapat manatili sa harem. Tumigil kayo. Ang inyong pakikipag-away ay para lang makipag-agawan sa atensyon, hindi ba? Ako ay nagpasya na ang lahat ng mga consort sa harem ay palalayasin. Paiwanin lang si Consort Yao. Ano? Mga gwardiya, palayasin ang lahat ng konsorte mula sa palasyo. Huwag po, mahal na hari. Huwag nyo kaming paalisin. Hindi pwede. Pakiusap, huwag nyo kaming paalisin, mahal na hari. Yaw, okay ka lang? Hindi ka ba nasaktan? Hindi nila ako kayang talunin. Pero, talagang palalayasin mo ang lahat ng konsorte. Hindi mo ba alam ang nararamdaman ko? Tanging ikaw lang ang nasa puso ko. Sumpa ko sa buwan, gagawin kitang reyna. Ikaw lang ang mag-isa sa tabi ko. Kasama kita habang buhay. Totoo kaya ang nararamdaman niya para sa akin? Hindi. Siya'y karakter lang sa script, isang papel na tao. Hindi ako madaling ma-inlove sa kanya. Yaw, anong nangyari? Ay, mahal na hari. Bigla sumakit ang tiyan ko, parang kailangan kong mag-car. Hindi ko na mapigilan, mauuna na ako. Kuya, ang hirap ng buhay ko sa malamig na palasyo. Araw-araw akong nagdurusa. Kapatid, pasensya na. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa paghihiganti para sa iyo. Salamat, kuya.
Pero napakatuso ni Suyaw. Mahirap siyang talunin. Hindi siya ang kalaban ko. Ang hari ang kalaban ko. Ano? Kuya, ibig mong sabihin. Tama. Maghihimagsik ako. Bukas, anyayahan ko ang hari sa bahay para tumingin ng mga kayamanan. Magtatago ako ng maaming sundalo sa bahay. Kapag hinagis ko ang baso, sasalakay silang lahat. Tama. Kapag bumagsak ang hari, mamatay din ang munting iyan. Sa pagkakataong ito, dapat silang magbayad. Panginoon, napakagandang balita. Ang mga awitin na tinuro niyo sa mga tao ng Yunxiao Music House. Kumakalat na ngayon sa mga tao. Talaga? Totoo, ginagamit ng mga tao para maglibang. Ginagamit ng mga negosyante para makaakit ng mga kliyente at marami pang nagsasabing. Sila ang fans mo. Mukhang ang impluensya ko sa sinaunang panahon. Hindi pang karaniwan. Talagang nakagawa ako ng pangalan dito. At isa pang balita, lalabas ng palasyo ang hari ngayong araw. Lalabas na. Gusto ko ring sumama. Hahanapin ko siya ngayon din. Ipagsama niya ako. Mahal na hari, pwede ba akong isama sa paglabas ng palasyo? Naiinip na ako rito sa loob. Pero delikado sa labas. Hindi ako takot, gusto lang kitang makasama. Sa amin, tawag doon ay date. Sige, payag ako. Ayaw, ilang araw mo na akong iniiwasan. Ngayon sasama ka sa paglabas, ano ba ang balak mo? Mahal na hari, dumating ang kagalang-galang na konsorte yaw. Napakarangal po nito sa aming munting tahanan. Umuwi rin si Consorte Ki, bakit hindi siya lumabas? Baka nasasaktan siya sa pagkikita nyo ng mahal na hari. Kaya nagpahinga na lang siya sa kanyang silid. Bigla akong nanghihina, nahihilo. Ano ba to? Baka hindi sanay sa labas ng palasyo. Ang galing ng paraan ng babae, pero okay lang. Hindi na magtatagal ang mamamatay. Mahal na hari, ipahinga muna natin si Konsorte Yao sa silid tulugan. Ayaw. Magpahinga ka muna, tawagin mo lang kung may kailangan. Mahal na hari, ilang taon ko nang ipinaglalaban ang inang bayan sa digmaan at panganib. Naalala pa ba ng mahal na hari ang aking mga kontribusyon? Siyempre, ang dakilang general ang nagpalawak ng imperyong siya. Maraming tagumpay, malaking ambag. Mahal na hari, may inihanda akong pambihirang kayamanan para sa inyo. Tingnan niyo po, mahal na hari. Nakaligtas ka pa. Akala mo ba makakasakit-sakin ang ganyang kalokohan? Sage, Dakilang general. Huwag na lang. mahal na hari, naubos na ang mga rebelde. Ikaw, paano mo nalaman? Dahil ang mga tauhan mo sa bahay ay mga tapat na tagasunod ni Consorte Yao ang balak mong paghihimagsik. Ipinagbigay alam na nila, Dakpin. Titignan ko si Ayaw. Sa sitwasyon ko ngayon, ikaw ang may kasalanan, Suyaw. Papatayin kita. Ayaw. Buti na lang nakahanda na ang aking mga ari-arian, handa na akong tumakas. Sa pagkakaroon ng mga kayamanang ito, kahit na hindi ako makabalik sa modernong panahon, makakatiyak akong magiging sagana ang aking buka sa kahit saang lugar. Ilang emperador ba sa mundo ang may tunay na pagmamahal? Mas mainam pa rin na maging isang sikat na bituin ako. Pero kung aalis ako ngayon sa tabi ni Murongjing, may kaunting hinagpis talaga sa aking puso. Kamahalan, bakit po kayo naparito? Totoo bang balak mo nang iwan ako? Murongjing, hindi tayo iisang landas, alam mo naman iyon. Ako itong si Suyaw, likas akong malaya at mahilig sa walang pigil na buhay. Hindi ako pwedeng manatili magpakailanman dito sa loob ng imperyo. Kahit na para sa akin. Hindi talaga pwede.
Sige na. Kung talagang ninanais mo ang kalayaan, papayagan kitang umalis. Ako ay mananatili dito maghihintay ng iyong pagbabalik. Ang trono ng reyna sa aking imperyo ay nakareserba para sa iyo magpakailanman. Nasisira lang siguro ang utak ko dahil sa sobrang panonood ng mga time travel na drama. Kung hindi na ako makakabalik sa modernong panahon, bakit ko pababayaan ang magandang posisyon ng reyna? At tatakas lang para maghirap sa ibang lugar. Hindi na ako aalis. Ayaw. Ipinapangako ko sa iyo. Maging ikaw lang ang aking makakasama habang buhay. Hindi ako wala.